Hi guys, good evening. So as promised, I will be creating a video regarding what happened dun sa scam para at least aware kayo dun sa mga scheme nila. Siyempre, sobrang mahalaga talaga na aware tayo, which is apparently ako yun yung mali ko kasi I wasn't aware. So right now, I'm creating this video to make an awareness to at least inform you. Yun na lang. At least inform you on what happened para at least hindi na po maulit sa inyo. It's gonna be a long video, so anting pasensya lang. So it started with this. Sabi niya, hello lady. Di ko alam if kilala mo ako. I'm also a trader here in Philippines. Good morning pala. So yan. Takpan ko lang yung information ko. Pero ayan, it's Marvin Faves with blue check and his photo. That was June 27. Ayan. Tapos nag-reply ako. Sabi ko, yes, of course, I know you. Tapos November 24 na ako naka-reply. So mga ilang months ago na yan. Tapos nag-reply siya, akala ko hindi mo na ako mapapansin, sabi niya. And then, nag-send ako ng video. And the video is about me and Kuya Mark. And kasama ko si Kuya Mark, nasa bahay ako ni Kuya Mark. And sinabi niya na punta daw siya next year, madami lang events. And sabi ko, hindi ko pa na-explore yung crypto, more on forex lang ako. Sabi ko, pa-mentor ako ng crypto. Sabi niya, sure, no prob. So yun guys, medyo madami po yung conversation namin, so hindi ko na yan tatapusin. Ayan, medyo madami. So, in short, sa video na yun, ina-establish niya na yung credibility niya na siya talaga si Marvin Faves. And then, apparently yun nga, after some time, hindi naman siya nag-push ng any investment from me. It's just that may napanood ako ng vlog nito ni Marvin and I told him na, meron kang robot, baka pwede akong magpa-install. So, yun nga, nagpa-install ako ng robot sa kanya. Hindi ko alam na iba pala yung kausap ko. So, as you all know, ayan, I've been trading forex and it's just so normal sa akin na nagpapa-install ako ng robot kasi right now I have 3 bots na naka-install sa account ko with Light Finance. So, na-installan ng robot and then na-party kumita nga siya ng parang 230 USD. Naglagay lang ako ng 5,000 USD doon. So, nasa roughly around 250k ata yun, in peso. And then after a week, he told me na, oh, I have a proposal for you Pero don't mention it to anyone. Kasi sabi niya, this is limited lang sa mga friends niya daw and relatives. Same na same nila magsalita. As in, same sila magsalita nung totoong Marvin. Sabi niya, he's actually holding this big coin na idadump niya. So, pag dinump niya yun, the market price will definitely change. Kasi sobrang laki ng coin nito. Malaki yung, yung value niya. And magagalaw talaga yung market price. And it will be dump. Tapos you will have a bearish trend. So you will have an opportunity to buy pag nag-pump siya. Sabi ko, sige, okay. Sige, try ko. And then, sabi ko, sige, lagay lang akong mga sabi ko 18k USD. So the transaction is via Trust Wallet. And for those people who are asking, bakit hindi ko minute for the million? Mali ko po yun, admittedly. Pero kasi for the past 3 years ko sa pag-forex, puro online lang talaga ako, puro peer-to-peer transaction. So here sa Binance account ko guys, mapapansin nyo, lahat ng mga transactions ko are being done through P2P or peer-to-peer. So wala namang, di ako nakikipag-video call, di ako tumatawag, it's just being done through P2P. Hindi ba ako nagtitrade ng crypto sa Binance? Diyan lang ako nagtatransact because diyan pinakamabilis. Like in a snap, like in sobrang real time. Kapag kunwari mag-withdraw ko ng 1 million, 2 million, 3 million, diyan, mabilis ko makukuha diyan sa Binance. So, ginagamit ko lang yung Binance for faster transaction. Kasi if I will withdraw from the broker, it will take a day or 2. At least with Binance, mas mabilis. And for the past 3 years, medyo sanay po talaga ako na peer-to-peer lang talaga. Which is, again, yes, it was my mistake. So, yeah, may mga transaction tayo, mga ganyan. Yan. Hindi na kasi makita yung iba because mga 6 months lang may kita dito sa Binance eh. And then, from my Binance account, I transferred to Trust Wallet. Trust Wallet is a cold wallet. It's like a crypto wallet na pwede mong i-store doon yung mga coins mo. Even yung mga decentralized, pwede din doon. So, ito po yung app ng Trust Wallet. And dyan ko po in-store lahat ng mga coins. Bumili ako ng TRC20 USDT from Binance and ito yung mga transaction. And since kulang nga yung nandun sa Binance ko, ayan, makikita nyo dyan. Yan, meron tayong 17,990 USDT, meron tayong 8,709, may 6,119 USDT. And here sa Ethereum, ERC20,
Meron din tayong transaction dyan na yan, 3,261 tsaka 2,687 na USDT. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga, ayan, negative. Ito, yan, ito, ayan. So, yung mga yan ay, yan po'y sinaswipe niya na pala yan. Siniswipe out niya na yung ating accounts. And then, yung laman yan, pwede mo i-check dito kung saan na-transfer yan na address. Lalabas tong TronScan. Ayan, lalabas dyan kung saan address niya sinend. And apparently, dito niya nga sinend na address. Scam. Ayan, nakalagay. Scam. Ayan. Yung address na yun, pwede mo din naman i-track yun actually. Meron naman tayong mga application wherein pwede mo siyang i-trace kung nasaan na yung funds mo. So ngayon, since busy-busyhan ng kuya mo, busy ang kuya Marvin mo, pinakausap niya ako doon sa IT niya na si Joy Meneses. And ayan nga po, si Joy Meneses, siya po yung nag-a-assist sa atin regarding doon sa mga payments. Siya yung nagsisend ng address and whatever. And apparently, ito si Joy Meneses, nagpanggap siya na ako and kinausap niya si Sean. Si Sean na crypto trader din. Kaya kanina kasama namin siya sa NBI dahil sa kanya ako nag-send ng pera. Actually, sinend ko sa kanya 1.5M, sinend ko kay Sean. Kasi magkaibigan naman nga sila. Sabi ko nga, sabi nito ni Marvin is, okay lang, I can vouch kasi friend ko yan. And ang hindi alam ni Sean, hindi pala ako yung katransak niya. Ang katransak niya pala is itong Joy Meneses. Hanggang sa, ayun na nga, si Marvin, nagsisend siya ng voice message, ng mga screenshots, photos, na merong mga nag-i-invest sa kanya regarding dun nga sa pag-dump niya and pump nung coin na yun. So, in total, na transact natin from Sean is 1.5M. And then, from Binance, it's 1M. So, in total, nasa 45k USD. Sabi ko, sige, okay lang, nakatambak lang naman sa account ko. Sige, trade mo na. Kasi hindi naman ako nag-trade masyado ng malaki talaga. Kasi I am really a bad trader, admittedly. Bad trader talaga ako kasi masyado akong emotional when it comes to trading. Madalas kapag, kunwari, bababa na yung stop loss. Pag bababa na yung stop loss, inuusog-usog ko yan. Wala ako talaga. So, ganun ako So, hindi talaga ako ganun kagaling mag-trade. That is why, sobrang highly reliant ako when it comes sa mga robot. Kasi nga, medyo busy rin tayo. Wala tayong time to watch the market. Wala tayong time mag-execute ng orders. And malaking tulong sa akin yung robot na walang emosyon. Just like me, na ma-emosyon. Yung robot, wala siyang emosyon. Kung ano yung ma-analyze ka sa technical analysis niya, yun yung kanyang execute na order. Depende sa strategy niya. So, tuloy-tuloy ang usap namin. Akala ko nga siya si Marvin. Since sanay nga ako na hindi naman ako nagtatransact ng hindi ako nakikipag-video call or call. Akala ko okay lang. Kasi nga ganun yung nakasanayan ko. Which is okay, mali. And then, I told him, okay, out ko yung capital ko. Iwan ko yung kinita. Para risk-free na ako. Wala na capital exposure. And then, ini-insist ito ni Marvin na, hindi, auto-compound natin yan. Sabi ko, hindi. Sabi ko, gusto ko risk-free na ako dun sa capital. Tapos, ini-insist niya pa rin na i-auto-compound. Doon na ako nakutuba na parang, ba't mo pinipilit i-auto-compound? And then, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, give me sign kung siya ba to. Bigla ko naisip na, oo nga pala, nagpunta nga pala si Marvin sa CLG. So, kinontak ko sila Ma'am Melo ng CLG. Sabi ko, kailan nagpunta si Marvin sa CLG? Sabi ni Doc Melo, nagpunta siya doon around November. And then, tinanong ko tong Marvin, kailan ka nagpunta ng CLG? December ng second week. Wala na. Sabi ko, meron ng mismatch dun sa information. Doon na ako kinabahan. Nung una, syempre, nandun pa sa stage na medyo denial pa. Hanggang, nakikipag-bargain na ako kay Lord. Lord, huwag naman sana. Pero wala nadali ako dun sa kabaitan nila sa akin. Kasi sobrang bait nga nila sa akin. Kasi pag may mabait sa akin, mabilis makuha yung loob ko. Kasi tumatawag pa sa akin tong IT. Kasi meron ako na-transact ng $66 na dapat 56 lang. So, nalugi ako ng 70,000. Sabi niya, hala, kawawa ka naman. Nakakainis naman. Marami ka na sana tutulungan dyan ng mga tao. Ma'am, sayang yung 70,000. Grabe, niloko ka nun sa yung kapitupi mo, ganyan-ganyan. So, basically, ang ginawa po ng scammer is social engineering attack. It's more of psychological manipulation. Nagbibigay siya ng mga information, personal information regarding Marvin to make me share yung mga personal information ko. Para mahukay niya yung deepest root ko, yung deepest why ko. Why I am working hard
So, ito pong social engineering attack. Meron po yung iba't ibang klase. It could be phishing, piggybacking, baiting, pre-texting, yung mga nagtitext sa inyo, or impersonating, which is yun yung nangyari sa akin. Nag-impersonate siya using Marvin Faves. So, like what I said earlier, it is psychological manipulation. And ang pinaka-common na nagdali ang mga tao is phishing. Lalo na sa mga bangko. You will receive an email or you will receive a text na merong link. And then yung link na yun is either fake email or fake website na apparently makiklik mo siya. Kasi dun sa email, sabihin niya doon na, oh, you need to update your account and BDO and BPI. Now, this is urgent kasi kapag hindi mo in-update yung details mo, possibly maklose na yung account mo and all ganyan. So ngayon, magkakaroon ka ng urgency na sige, click ko tong link na to. Hanggang sa ilalagay mo na doon lahat ng mga sensitive information mo, mga login credentials mo, mga financial information mo. Yun po yung phishing. And then, yung piggy banking naman or tailgating, nangyayari sa mga offices or yung mga secured area na gusto nilang puntahan. Like, sabihin nila na, hindi, kilala ko si ano, ganyan. So ngayon, ikaw parang, ganun ba? Sige, pasok ka, ganyan. Nagpapanggap lang pala sila. And then, yung baiting naman po, ito yung tipong nag-o-offer sila ng mga promos, mga reward, basta kung ano-anong promises na very enticing and sobrang desirable na to the point na sobrang, wow, ganda nito. And then, doon ka nalang makukuha na nila yung mga personal information mo because you are so curious about this prize. Yung mga pretexting naman, ito rin common to. Nag-create sila ng fake identity. Marami po akong nakilala na ginawa na to. Like, tatawag sila sa bahay. Ayaw madalas yung mga sasakyan nila, merong mga pangalan sa likod, yung mga buong family, na buong pangalan ng family nasa likod ng sasakyan nila. So ngayon yung scammer tatawagan yung katulong, ganyan, sabihin na, ay, naka-aksidente, ganyan. Kailangan mong ibigay sa akin tong ganito, ganyan. Or say for example, representative siya kunwari ng bangko, and then tatanong niya yung mga sensitive information mo. So may ingat tayo lalo kapag hindi naman registered yung phone call na nagkiklaim siya na taga-bangko siya. And then yun na nga po yung nangyari sa akin, yung impersonation naman po. Nagpe-pretend sila na kakilala tong tao na to para mag-gain yung trust mo. Madalas, marami akong nakikilala dito, na-hack yung account, tapos pagka-hack, i-message yung mga nandun sa messenger na umuutang sila. Kunwari, padalan mo ako 500, kailangan ko ngayon. O kaya sa nanay nila or sa anak nila na sabihin na, nanak, padala mo naman ako, ganyan. Hindi niya alam yung kausap niya pala is yun, yung nang-hack pala yung account. And with mine naman, nag-pretend naman siya na siya si Marvin Faves. Yun naman po, ayun. Impersonation naman po ang tawag doon sa social engineering attack na yun. And ang only way lang para ma-prevent natin do is awareness. We need to educate ourselves regarding this commerce, this kind of scheme para ma-avoid natin. Kaya I've been doing this video to make an awareness. And also, you have to regularly change your password. Email, Gmail, Yahoo, Facebook, TikTok, Instagram. Regularly change your password and wag nyo i-store dyan sa account nyo or sa sa phone nyo kasi sobrang galing nila lang mag-hack. Kaya sobrang importante na we all practice the good cyber hygiene. Meaning, lagi natin nililinis dapat yung ating mga accounts para maiwasan po natin tong identity theft, yung mga malware attacks, or yung ransomware attacks. Pati, syempre, reputational damage din. Possible din yan, diba? Or data theft. Possible din na, diba? Makakuha sila ng mga data. Which is, dito sa ating bansa, ang dami na, diba, na compromise ng mga information natin, mga personal information natin from different government units. Kaya nagkakaroon, diba, ng mga service disruption sa mga ibang institution, diba? So, let's all be aware and informed because napakahirap po talagang i-prevent ang social engineering attack. They don't mainly rely dun sa mga technical vulnerabilities natin. Kasi dito sa social engineering attack, mostly ang in-exploit nila dito is yung ating human behavior. Kaya parang ang hirap i-predict, ang hirap hanapan ng parang instinct, parang ang hirap niya i-prevent. Kasi we humans, we are actually naturally curious. And we can be easily fooled. Lalo na sa mga matatalinong engineering attacks. Sobrang antatalino nila. Magaling sila. Well-crafted talaga yung mga plano nila. As in,
super prepared and equipped. And I heard there are a lot of here sa Philippines building ng mga scammer. Yung iba galing pa daw sa Nigeria, galing India, kung saan bansa. And they are all here in the Philippines. Nakakatakot pa, even yung mga ibang lahi, they can speak Tagalog. Malaking sindikato siya, malaking negosyo siya. And ang dami kong natutunan actually dun sa NBI, ang dami na share sa akin. Puntahan ko nata NBI, PNP, hata. And doon, nagsashare sila ng mga about sa mga nangyari sa mga iba na actually worse pa. And sino-sino ba itong mga nahuhuli nila. And sobrang dami nila guys. As in, para silang mga ipis. Parang nangingitlog ng libo-libong anak, ganon. So, ayun lang guys. So, I hope let's be more cautious and careful. And as much as possible, huwag na tayong makipag-communicate sa mga di ating kakilala. Do not give money to anyone. Do not give any confidential information. And lalo ako ngayon, sobrang prone ako ngayon, possibly gamitin nila yung mga information na nakuha nila sa akin para manloko din ng ibang tao. And then, gamitin yung identity ko naman para naman lokohin kayo. So, sana po, wag nyo na lang po kausap. Wag na lang po kayo kumausap ng kahit sinong Lady Denely. Kasi, hindi ko na alam talaga kung sinong nakakausap nyo, kung ako pa ba talaga. And, meron lang akong isang account here in TikTok, isang account sa Instagram, isang account sa Facebook, isang account sa Telegram. So, if in any case may makipag-usap sa inyo na blue verified na, ako nga di blue verified eh, na ganon, Instagram ko lang yung blue verified, the rest wala. Pero, check nyo na lang sa number of followers siguro. Pero kasi apparently here sa TikTok, napapansin ko, ang dami ring followers ng mga poster ko. Possibly, binuboost nila yun. I don't know anong ginagawa nila, bakit ganun karami yung followers ng mga poster namin. May ginagawa silang boosting doon, definitely. So, yun lang guys. So, I hope mag-doble ingat po tayo para hindi na po mangyari sa inyo yung nangyari sa akin at sa maraming tao na na-scam din because hindi po equipped yung Pilipinas para sa mga ganitong kind of nakakalungkot. We don't have tools. We don't have enough knowledge sa mga ganitong kind of scam. We don't have ways para matrace sila. Kaya tinatarget din tayo ng mga ganyan, yung mga attackers, mga scammers. Kasi tayo yung bansa na pinaka-vulnerable na ma-scam. Kasi wala tayong way to check. And then I heard na yung sa SIM registration, it's useless. Kasi merong iba na nakapag-register na ang niregister nila unggoy, mukha ng unggoy, merong nga iba aso, so parang sobrang useless nung SIM registration, hindi siya nakakatulong at all. And sabi doon sa NBI, with Facebook, ang focus lang nila na aksyonan is yung mga child exploitation, pornography, ganyan, yun lang. And then sa Telegram, ang focus lang nilang aksyonan is mga terrorism. So yan, mga specific platforms na yan, they have their specific target na i-actionan lang nila. Pero aside from that, hindi kaya nila re-replyan. Hindi nila a-actionan yan. Kaya mostly sa mga na-scam dito sa Pilipinas, walang tulong na nakukuha. Kaya I hope sana mag-level up yung Pilipinas na alamin din yung mga iba't ibang klase ng ways para ma-prevent to. Aside from ma-prevent, matulungan din natin yung mga nabibiktima. So, yun lang guys. And possibly, mag-social media detox muna ako. I want to focus the rest of the year by spending time with the Lord. Yun na muna yung ginagawa ko. Kaya possibly, delete ko na muna tong app ko para mas makapag-focus ako, makipag-communicate kay Lord. And mas ma-deepen yung relationship namin before the year ends. So, thank you guys. See you next year.